Halos mabali talaga ang lieg ng isang congressman, mga kababayan. Abay, teka, may lieg nga ba? Tingnan nyo, sa tingin nyo, may lieg pa siya? Mayroon naman kahit papano, di ba? Oh, halos bumabali ang kanyang lieg sa kakatawa dahil akala niya, mga kababayan, nasupalpal na niya si VP Sara. Grabe talagang halakhak nitong kongresista ng Taguig, mga kababayan. Nung sinagot nito si VP Sara sa sinabi ni Inday na akin na ang presidency noong 2022 eh. Sagot naman nitong kongresistang with neck. Oh, neck. Kita ang lieg, oh. Huwag niyo sabihin walang lieg, ha? Meron, oh. Pinakita na nga. Halos mabali pa nga. Pero sagot niya kay VP Inday, kung sa'yo na ang presidency, bakit hindi ka tumakbo? Sabay tingala, mga kababayan, na halakhak talaga. Halos mabali na ang lieg niyang 1 pulgada. Oh, panoorin po natin, ha? Would you like to comment po dun sa recently sinabi po ni VP Sara Duterte? I think in response po dun sa statement po ni Congressman Conghon regarding dun sa, you know, nag-stem po lahat nitong gulo nung the past weekend dahil dun sa kanyang ambisyon. Ambisyon. And I would like to quote VP Sara Duterte said, "The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines." So kindly, would you like to comment on that? Dali-dali kumuha, mga kababayan, kahit hindi in-acknowledge, no? Kuha na mikropono. May supalpal ako kay Sara Duterte. Then why didn't she run? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. You know... Akala niya, mga kababayan, sasagutin natin niya, mga kababayan. Patapusin lang natin, ha? Akala niya, na-outsmart na niya si Sara. I mean, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. Sana tumakbo Tsaka siya. yung presidency, kita naman nating lahat sa history, destiny yan. Antayin natin yung halakhak niya, mga kababayan, na halos mabali niya ang kanyang lieg na 1 pulgada. Kung talagang para sa kanya yon, then dapat para sa kanya yon. Sige. Sorry. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Sige, ha? Antayin natin. Then she should have filed to be president, to run for president. But she didn't. That's what it is. That's what it is. Yun siya. Yun siya. Would you also like to comment on this statement? 3, 2, 1. Yes. Bam! I think... Bulok! Siguro ang utak nito, mga kababayan, no, kinain na ng taba. Hoy! Ano ba ang pangalan nito? Yun nga ang punto eh. Di ba kayo rin ang nagsabi? Diyan sa mga young goons, mga kababayan, mga kasamahan nila. Sila din ang nagsabi na atat maging presidente si VP Sara Duterte. Kaya sinagot kayo na kung atat pa ako, sana tumakbo ako. Inulit mo lang din ang sinabi ni Sara. Parang kinonfirm mo pa tapos kung makatawa, mga kababayan, akala niya nasupalpal niya si Sara? Yun nga ang punto eh. Tanong mo, bakit hindi siya tumakbo? Sabi ni Sara, hindi ako tumakbo. Dahil hindi ako atat. Kaya wag niyo akong pagbintangan. Ang mga kasamahang buhayan nito, mga kababayan, ang bintang kay Sara na atat daw maging presidente si Sara Duterte. Kung hindi lang daw nag-ambisyon na maging presidente, hindi daw magkandaleche-leche ang Pilipinas. Sabi ni Sara, kayang-kaya ko manalo maging presidente noong 2022. Pero hindi ako tumakbo. Dahil meron pa akong ibang plano. So why in the first place? Yan ang sagot. Bakit hindi tumakbo si Sara? At yan ang sagot sa una niyong intriga na atat siya. Tapos kung makatawa, mga kababayan, akala nyo sila ang nakaisa? Yes. I think this is particularly for the House. Magtingala ka lang, Inday, para makita yung liig mo. Dahil kapag diretso kung ano, mga kababayan, parang nawawala ang lieg. Members, wag nila ako i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel of the office of the Vice President. At ang talagang nag-umpisa niyan, mga kababayan, ay nung nag-ambisyon na si Tambaloslos na maging presidente. Yan ang katotohanan. I mean, particularly about the Good Government Committee hearing. Bakit ito ang tinatanong ng mga ungas na to? Tinatawag nila ang kanilang mga sarili, mga kababayan, na young guns. Mga batang baril. Sounds like goons, young goons. Pero bakit baril? Di ba? Parang mga hudlom, di ba?
Sige, isip-isip muna. Oh. Miss Marian. Oh, tatawa na naman siguro ito. Oh, believe sa kanyang sarili, mga kababayan, ano? Dumi lang ito sa kuko ni Sara Duterte eh. Oh, Smio. Ang bata-bata, mga kababayan, ng mga, silang lahat dyan. Mga bata ni Tamba, ang bata-bata pa. Paano na lang kung tumanda na ito dyan sa Kongreso? Ang tataas na ng sungay. Oh? Hindi. Tumawa na naman ng walang dahilan. Oh. Lukaret ba to? Wala natin. To put it quite frankly, Ang tagal mag-isip, ang tagal mag-isip. Tinanong mga kababayan na na sila ang nag-umpisa ng gulo. Nung kinanting nila si VP Sara Duterte ang kanilang opisina. Hindi naman, if there's smoke, there's fire. Wow, if the smoke is fire. Sagutin mo na yung diretsyo. Kayo ang gumagawa ng apoy eh. Sila ang nanununog, mga kababayan. Yung mga smoke din galing sa inyo. kanya naman, it started with a speech of Congressman Valeriano. Which is isang anti-Duterte, mga kababayan. Pinatulan naman. Kahit sino na lang ba yung mag-privilege speech? Pwede. Sige, nag-privilege speech siya. Imbestigahan na natin. Tapos ang issue ng speech ay, mga kababayan, confidential fund. Si Sara lang ba ang may confidential fund? Si Bangag may confidential fund. Mga governors, mga mayors, iba't ibang ahensya ng gobyerno meron. Bakit si Sara? Tapos alam nila, mga kababayan, na ang confidential fund hindi kailangan ng resibo. Naghahanap ng resibo, mga kababayan. Dahil gusto nilang linlangin ang mga tao eh. Dinala sa committee, nag-hearing, and yan nga ang pagte-terrorize ninyo. Precisely the point. the course of those hearings, ang daming lumabas. Sige ha. Sana may mautusan tayo na isang kongresistang bakabayan. Hindi bakabayan black. Hindi, yung talagang may pagmamahal sa bayan, mag-privilege speech siya tungkol dito sa paglulustay ni Tamba at Bangag. Tingnan natin kung iimbestigahan ba yan in aid of legislation. Katulad ng ginawa nila dyan kay Sara Duterte. Hindi. Gets mo yan? Binibining may lieg. May lieg ha. Hindi natin sinasabing walang lieg. Ang daming acknowledgement receipts, ang daming lumabas na pwede naman sanang sagutin. And pwede na ba sagutin? Tapos nung sinabi ni Sara na, Your Honor, can I answer? No, you're not allowed to answer, sabi ng Tuwadcom. Andun na si Sara, mga kababayan, nakaupo. it's not gaslighting. It's not gaslighting, it's inventing. Railroading, mga kababayan. Again, it is what it is. It is what it is. Ang dami, hindi naman, di ba? Wala na maisip, mga kababayan. Kami, nagpapagod kami, nagpupuyat kami Ay, hindi halata, mga kababayan. Puyat pa yan. para silipin yung mga dokumento na yon, para isa-isahin. And ang dami naming Puyat na puyat, nakikita. In fact, marami pa kaming nakita na hindi pa namin na itatanong. So, hindi siya terrorism on our part. Salot, pananalot on your part. Na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Pero nandyan si Sara, hindi niyo pinagsalita. Ay nako. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na halos mabalian na ng liig dahil akala niya na outsmart na niya si VP Sara? Post your comments below.